Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2281. Ay hinawakan niya ang libro at patuloy na nagbabasa pagkatapos ng pagdila ng kanyang daliri. Hindi na natiling idle si Gerald. Sa halip, nilinis niya ang talahanayan ng bato, lumakad sa nakaraang bookshelf, at sinimulan ang rummaging. Samantala, sa pamilyang Grubb, sa ilalim ng mga tagubili ng Butler, ang footage ng sistema ng pagsubaybay sa nagdaang linggo ay nasuri. Nasaan si Gerald? Sinulyapan ni Lucian ang footage at lumingon upang tanungin ang Butler sa likuran niya. Master, lumabas si G. Gerald kaninang umaga, na sinasabi na may sinisiyasat siya. Tinansya niya na aabutin siya ng 2 hanggang 3 araw upang bumalik, sabi ng Butler. Nasaan ang binata na sumama sa kanya? Tanong ni Lucian. Sa silid ng panauhin. Gayunpaman, ang ginoong ito ay hindi naging napakagandang kalagayan. Hindi niya kinain ang 3 pagkain na ipinadala sa kanya ngayon. Humingi lang siya ng ilang tasa ng tubig mula sa mga lingkod, sabi ng Butler. Bumantong hininga. Sa palagay ko ang mas mataas na pag-aalsa mula sa Weston ay dapat na maglagay ng presyon sa kanya upang ligtas na mailabas ni Lindsay si Yanam. Gayunpaman, sa impormasyong mayroon tayo ngayon, hayaan mong iligtas siya, hindi natin alam kung sino ang dinukot sa kanya at kung nasaan siya. Panipi. Inilagay ni Lucian ang kanyang mga kamay sa mesa at nagbuntong hininga. Master, dapat ba tayong humingi ng tulong sa iyong pangalan mula sa ilang mga pamilya at consortia na malapit sa amin upang mag-imbestiga kung mayroong anumang mga kaso ng pagkidnap o anumang mga kakaibang sitwasyon kamakailan? Bagaman ang Butler ay nagtatrabaho sa ilalim ng mga order, naisip niya kung paano malulutas ang bagay na ito sa lahat ng oras. Tama ka. Pumunta ka at hawakan ito sa aking pangalan. Panipi. Sumimangot si Lucian, at pagkatapos na mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya kaagad, tama, pumunta at tawagan ang mga espesyal na ahente ng puwersa. Dahil wala si Gerald, tingnan niya ang footage. Panipi. Walang problema. Tumugon ang Butler at pakaliwa kaagad. Makalipas ang ilang sandali, kumatok si Aiden sa pintuan at pumasok, ang kanyang mukha ay sobrang madilim. Wala siyang natanggap na balita kay Lindsay sa loob ng 2 araw na ito, at pinaghihinalaang siya ay pinatay. Ikaw ay Panadero, di ba? Nakakakita si Aiden na pumasok, tanong ni Lucian. Oo, tumango si Aiden. Narito ang footage ng manor sa loob ng 7 araw na ito. Inutusan ko ang aking mga kalalakihan na tumingin sa kanilang lahat sa buong araw ngayon. Walang nahanap na kakaiba. Halos mapigilan nito ang posibilidad ng pamilyang Grubb na kasangkot sa insidente ni Lindsay. Panipi. Itinuro ni Lucian ang mga kalalakihan na dumadaan sa footage sa computer screen habang nagsalita siya. Hindi ito ang pamilyang Grubb. Kung gayon, ano ang dapat na sitwasyon? Naniniwala si Aiden sa mga salita ni Lucian. Pagkatapos ng lahat, ng pag-usapan nila ito kagabi, naroroon na siya. Hindi pa namin alam. Inutusan ko lang ang Butler na tanungin ang mga pamilya at pagsasama sa Yanam na malapit sa amin upang makatulong na mag-imbestiga. Sa palagay ko dapat mayroong ilang mga pahiwatig. Panipi. Tumayo si Lucian at nagbuhos ng isang baso ng tubig para kay Aiden. Salamat, Uncle Grubb. Kinuha ito ni Aiden ng parehong mga kamay at tumango ang kanyang ulo upang pasalamatan siya. Huwag masyadong pilitin ang iyong sarili. Kung ang isang bagay na tunay na nangyayari kay Lindsay at ang iyong mas mataas na pag-upo ay sisihin ka, ang pamilya Lawrence at patunayan ko na nagawa mo ang iyong makakaya. Panipi. Nakakakita ng mukha ni Aiden, hindi maiwasang mapigilan ni Lucian ang kanyang balikat at aliwin siya. Si Aiden ay halos kaparehong edad tulad ng kanyang sariling bunsong anak. Hindi. Walang mangyayari kay Miss Lindsay. Walang inaasahan na matapos marinig ang mga salita ni Lucian, ang mga mata ni Aiden ay naging mahigpit kaagad. Maging ang tasa na hawak niya ay basag sa kanyang pagkakahawak. Kabanata 2282. Ay medyo nagulat si Lucian at nagtaka kung bakit napakatindi ng reaksyon ni Aiden, ngunit hindi niya na pinag-uusapan pa ang huli. Alam nating lahat na si Lindsay ay tiyak na hindi mapanganib. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Lucian. Sa pamamagitan ng paraan, Patriarch Lucian, sa palagay mo ba ito ay maaaring maging gawain ng kagawaran ng digmaan ng Yanam? Kinaladkad ni Aiden si Lucian sa isang maliit na silid, isinara ang pintuan, at nagtanong sa isang malambot na tinig. Ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot si Lucian. Dapat mong malaman na kami ni Brother Gerald ay nagkaroon ako ng salungatan sa digmaan ng Yanam dati, di ba? Bumagsak si Aiden at nagtanong.
Mula nang siya ay nagising, ang kaisipang ito ay nasa isip niya sa buong araw. Ang mas naisip niya tungkol dito, mas naramdaman niya na posible. Alam ko, pinatay ni Gerald ang mataas na matatanda ng tatlong pinakamalaking pamilya, at maging ang dating pinuno ng kagawaran ng digmaan, si Godwin Linwood, ay nawala ng kakaiba. Ginawa din ito ng mga guys, di ba? Panipi. Tumanggo si Lucian. Ang bagay na ito ay hindi nalihim sa Yanam. Alam ng lahat ang tungkol dito, ngunit walang nang-ahas na pag-usapan ito sa publiko. Kaya, maaari bang ang kagawaran ng digmaan ay may isang sama ng loob at dinukot si Miss Lindsay, at ang pamilyang Lawrence ay hindi maaaring magsimula ng isang pagtatalo sa pagitan nina Weston at Yanam, kaya't pinili nilang itago ito mula sa aking mas mataas na pag-upo. Nagpatuloy si Aidan. Handa siyang masira ang balita nang bumalik si Gerald. Ang mukha ni Lucian ay medyo madilim. Ang mga salita ni Aidan ay hindi ganap na hindi makatwiran. Tunay na posible para sa departamento ng digmaan na makuha si Lindsay. Kung iyon talaga ang kaso, tama para kay G. Lawrence na hindi sabihin ang katotohanan. Susuriin ko ang hukbo. Nakakakita ng reaksyon ni Lucian, mas tiyak na si Aidan. Maghintay, huwag magmadali. Hinawakan ni Lucian ang braso ni Aidan. Uncle Grob, hindi na tayo makapaghintay. Maaaring pinahirapan si Miss Lindsay kahit na sa sandaling ito. Kailangan kong iligtas siya sa lalong madaling panahon upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Si Aidan ay napaka-emosyonal. Paano ka pupunta doon? Mahigpit na hinawakan siya ni Lucian. Siyempre pupunta ako sa kotse. Medyo nakakaramdam si Aidan. Mula rito hanggang sa digmaan ng Yanam, tumagal ng hindi bababa sa 3 oras na pagmamaneho. Kung naglalakad siya roon, wala siyang lakas na naiwan sa oras na makarating siya doon. Hindi ko pinag-uusapan iyon. Kahit na si Yanam ay hindi kasing lakas ng Weston, ito ay isang departamento ng digmaan. Maraming mga sundalo at baril sa loob. Sa pagpunta sa iyo ng mag-isa, ano ang iba pang mga kahihinatnan na haharapin mo maliban sa pinapatay mo sila? Bukod, mayroon ka bang baril sa iyong kamay? Panipi. Si Lucian size na si Aidan at dahan-daang nagtanong. Ako, si Aidan ay nababagabag. Talagang napabayan niya ang aspetong ito. Bagaman siya ang hari ng sundalo, ang departamento ng digmaan ng Yanam ay hindi mahina bukod, nang siya ay umalis, naibigay na niya ang kanyang baril at bala. Mula sa ulo hanggang paa, wala rin siyang bayonet. Kaya, kahit na ito ay malamang na gawain ng kagawaran ng digmaan, kailangan mo pa ring maghintay dito hanggang sa bumalik si Gerald upang talakayin ang susunod na hakbang. Nang makita na huminahon si Aidan, ibinaba ni Lucian ang kanyang tono ng bahagya. Kung gayon, hindi lamang tayo maupo dito at maghintay. Sinabi ni Brother Gerald na babalik siya sa 2 hanggang 3 araw, ngunit hindi natin matiyak. Panipi. Alam ni Aidan kung ano ang gagawin ni Gerald. Kaya, 2 hanggang 3 araw ay ang pinakamaikling pagtatansya, ngunit kung gaano katagal aabutin, hindi ito tiyak. Paano ito? Mayroon akong ilang mga kaibigan sa departamento ng digmaan. Maaari nating hilingin sa kanila na tingnan ito. Hindi alam ni Lucian kung bakit walang tiyaga si Aidan, ngunit si Lindsay ang kanyang pamangkin, kaya susubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya. Salamat, Uncle Grob. Hinawakan ni Aidan ang kanyang kamao at yumuko kay Lucian. Kabanata 2283. Hindi na kailangang pasalamatan ako. Ako ang tiyuhin ni Lindsay. Inutusan ka lamang na protektahan siya. Pinag-uusapan ang tungkol sa pasasalamat, dapat ako ang magpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo sa sobrang matulungin. Kahit na matapos ang iyong misyon, labis kang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Lindsay. Panipi. Hinawakan ni Lucian ang mga kamay ni Aidan. Hindi niya nakita ang gayong sentimental na binata sa mahabang panahon. Bagaman nakilala niya ang ilang mga natitirang tao sa industriya na ito, ang mga ito ay mga taong nakatuon lamang sa mga kalalakihan na mahusay sa pag-flatter ng mga tao. Uncle Grob, mas mahusay mong makipag-ugnay sa kanila ng mabilis. Sa totoo lang naramdaman kong ginawa ito ng kagawaran ng digmaan. Nagpatuloy si Aidan. Okay, tatawagan ko ang mga kaibigan na iyon at hilingin sa kanila na malaman kung ano ang nangyayari sa kagawaran ng digmaan. Ipapaalam ko sa iyo kung may nakita ako. Panipi. Gayunpaman, dapat kang manatili sa manor. Huwag magmadali sa isang kapritsyo. Sa iyong lakas lamang, kahit na si Lindsay ay tunay na nakalock doon, bago mo pa siya mahahanap, mahuli ka. Medyo nag-aalala pa rin si Lucian, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagpapayo kay Aidan. Huwag kang mag-alala, Uncle Grob. Huminahon ako. Tumanggo si Aidan. Kung gayon, babalik muna ako. Huwag mag-atubiling tawagan ako kung may kailangan ka. Panipi. Sige. Iniwan ni Lucian ang kanyang kamay.
Matapos umalis si Aiden, tinawag ni Lucian ang kanyang mga kaibigan sa kagawaran ng digmaan. Sa halip na banggitin si Lindsay, binomba niya ang kanyang mga kaibigan para sa impormasyon tungkol sa kagawaran ng digmaan sa ilalim ng pagpapanggap na makipag-chat at nakahuli. Sa Yungib, matapos ang ilang oras ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan ng matanda ang mga talaan tungkol sa North Bay Sea. Tinapik niya ito upang maalis ang alikabok at ibigay ito kay Gerald. Ito ang sinaunang libro na may mga tala tungkol sa North Bay Sea. Dapat mayroong impormasyon tungkol sa Kaya at Kaya Isla. Kung hindi kahit nasa librong ito, maaari ka lamang pumunta at maghanap para sa mga bagay na naiwan ng pamilyang iyon. Kung tungkol sa kung nasaan ito, hindi ko talaga alam. Tinalo ng matandang lalaki ang kanyang likuran at humiga sa kama ng bato upang magpahinga. Salamat, Senior. Tumango si Gerald sa pasasalamat. Hindi pinapansin ang alikabok dito, pagkatapos na iputok ito ng isang beses, binuksan niya ang libro. Makikita na ang mga papeles ng buong libro ay naging madilaw-dilaw, at may ilang mga luha. Sa libro, mayroong talagang mga tala tungkol sa North Bay Sea. Gayunpaman, habang si Gerald ay dumaloy dito, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Sa paghahambing nito sa mapa ng dagat, napagtanto ni Gerald na ang isla na siya, Aiden, at Master Ghost ay tinawag na Gong Island. Kahit na matapos itong basahin ng 2 beses, wala pa ring tungkol sa pagnanasa sa isla. Wala ito. Samandal ang matandang lalaki. Nakakakita ng mukha ni Gerald, maaari na siyang gumawa ng hula. Oo. Bamantong hininga si Gerald at umiling-iling habang inilalagay niya ang sinaunang libro sa bookshelf. Ang taong ito ay talagang nakatago. Sa palagay ko hindi ito dapat maging isang ordinaryong isla. Sigurado ka bang ang anumang pamilya na naiwan ay talagang may paraan upang mahanap ang isla na ito? Ang matandang lalaki ay nakasandal sa kanyang braso. Tumingin kay Gerald, at nagtanong. Hindi ko alam, ngunit ngayon, walang mas mahusay na paraan maliban dito. Umiling-iling muli si Gerald. Kabanata 2284. Kung gayon, maaari mo lamang ipagpatuloy ang paghahanap dito. Nangyayari lamang ito na hindi ko nakita ang isang solong tao dito sa loob ng maraming dekada, kaya maaari kang makipag-chat sa akin. Panipi. Ang matandang lalaki ay hindi makakatulong ngunit magpakita ng isang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ka ba lumabas at bumili ng isang bagay ngayon? Sinulyapan ni Gerald ang basura na kanyang nalinas. Iba iyon. Kung wala ka rito ngayon, hindi ako lalabas. Bago ito, lalabas lang ako minsan sa isang linggo. Kung patuloy akong manatili sa silid na ito ng bato, magiging isang psycho ako mas maaga o huli. Panipi. Ang matandang lalaki ay gumulong at sinabing, ilang taon na ang nakalilipas, mayroon pa ring ilang mga tao na sumubok na Samira. Maaari ko pa ring panunokso sila para masaya, ngunit ngayon, hindi ko na nakatagpo ang mga uri na iyon. Manunokso sila. Itinaas ni Gerald ang kanyang ulo at tumingin sa paligid ng yungib. Nang makita ang mga puting buto sa lupa, bigla siyang nakaramdam ng isang malamig na nanginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Nagbibiro lang ako. Umiling-iling ang matandang lalaki. Sa pamamagitan ng paraan, ang dating pinuno ng Yanem ay dumating dito dati. Sinundan ko siya upang makarating dito sa unang lugar. Panipi. Biglang naisip ni Gerald ang nakaraang insidente at nagtanong. Nakatayo lang siya sa pasukan. Bukod sa mga magsasaka kasama ang mga espiritu ng primordial ng Herculean, walang pinapayagan na lumapit sa lugar na ito. Ito ang panuntunan na itinakda ng ating mga ninuno. Ang matandang lalaki ay gumulong muli at tumingin kay Gerald. Tila kailangan kong pasalamatan ang Herculean primordial spirit sa akin, kung hindi man, mamatay ako rito. Itinuro ni Gerald ang mga tambak ng mga puting buto at sinabi na may matagal na takot. Hindi kinakailangan. Sa iyong kakayahan, imposible para sa iyo na mag-barge sa pamamagitan ng lakas, ngunit hindi ko rin mapigilan ka. Marahil ay natapos ka na sa ilang mga malubhang pinsala at tumakas. Ang matandang lalaki ay may sukat na si Gerald habang siya ay tumugon. Malubhang pinsala, nadama ni Gerald na ang matanda ay nagsasalita ng higit at matapang, kaya tumigil siya sa pagtugon. Sa pamamagitan ng paraan, Senior, mayroon pa akong isang katanungan. Gusto ni Gerald na manigarilyo. Nang ilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang mapa ng dagat at mabilis na sinabi. Tanungin mo lang, kuli ang sinabi ng matandang lalaki. Ang mapa ng dagat na ito. Kinuha ni Gerald ang mapa ng dagat at lumakad papunta sa matanda. Dati, nakita ko ang Yearning Island sa mapa ng dagat na ito, ngunit patuloy itong gumagalaw, at tumagal lamang ito ng mas mababa sa 1 minuto. Simula noon, hindi ko na ito nakita. Panipi.
Nais mong tanungin ako kung ano ang nangyari at kung paano ito muling lumitaw. Pagkatapos sa mapa na ito, maaari mong kumpirmahin ang eksaktong lokasyon ng isla at makahanap ng isang mas mahusay na paraan upang makarating doon. Kinuha ng matanda ang mapa ng dagat at tiningnan ito ng 2 beses bago itapon ito ng hindi sinasadya. Tama iyon. Naririnig ang matandang lalaki na nagsasabi ng lahat ng nasa isip niya. Tumango si Gerald at tahimik na naghintay. Hindi ko alam. Sino ang aasahan na ang mga salitang lumabas mula sa bibig ng matanda ay magpapasaya kay Gerald na hindi malulumbay? Akala ko malalaman mo. Kinuha ni Gerald ang mapa ng dagat at ibalik ito ng ligtas sa kanyang bulsa. Ako ay isang tagapag-alaga dito, hindi isang encyclopedia. Paano ko malalaman ang tungkol sa mga bagay na iyon? Umupo ang matandang lalaki at kumuha ng isang kahon ng metal mula sa kama. Kumuha siya ng isang piraso ng papel ng sigarilyo at inilagay ang isang maliit na tabako dito. Matapos ang pag-ikot at pagsiling ito gamit ang kanyang laway, pinalamanan ito sa kanyang bibig. Mayroon ka bang mas magaan? Oo. Kinuha ni Gerald ang kanyang magaan at sinindihan ang sigarilyo para sa matanda. Pagkatapos, naninigarilyo din siya ng isa. Kahit na wala akong alam tungkol dito, mula sa sinabi mo, naramdaman ko na ang The Yearning Island ay hindi isang ordinaryong lugar. Dapat itong napakahirap upang mahanap ito. Sa totoo lang hindi ko alam kung paano ito natagpuan sa una ng iyong lolo. Nagsalita ang matanda habang naninigarilyo siya. Kung alam ko lang. Huminga si Gerald ng isang usok ng usok at dahan-daang sumagot. Magpatuloy tayo sa paghahanap, pagkatapos. Inunat ng matandang lalaki ang kanyang kamay na nakakapit sa sigarilyo at itinuro sa mga bookshelves. Kabanata 2285. Naglakad si Gerald sa harap ng rack ng libro at patuloy na naghanap kasama ang sigarilyo sa kanyang bibig. Samantala, habang hinahanap pa rin ni Gerald ang mga talaan ng tribo ng Sidom, na malayo sa isang lihim na base sa labas ng Yanem, si Lindsay ay nakalock na doon sa loob ng 3 araw. Siya ay nakalock sa isang halos pitch black na bilangguan na walang ilaw, at mayroon lamang mga 4 hanggang 5 square ng espasyo. Nang maglakad siya pasulong, maramdaman niya ang malamig na mga bakal na bakal. Mealtime. Ang isang walang tiyaga at maingay na tinig ay nagmula sa malayo. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakita ni Lindsay ang ilaw ng isang flashlight. Ito ay sa malabong ilaw na ito ay nakita niya ang kanyang paligid. Siya ay talagang nasa isang napakaliit na bilangguan. Ang mga paligid ay tila pareho ng konstruksyon, ngunit parang siya lamang ang gaganapin dito. Si Lindsay ay hindi nakarinig ng anumang iba pang tinig o nakita ang sinumang nagpapadala ng pagkain sa iba pang mga sel. Tulad ng pag-iisip niya tungkol dito, isang medyo lumang tanghalian ang itinapon sa kanyang sel. Nasaan ako? Tinipon ni Lindsay ang kanyang lakas ng loob na magtanong. Hindi nagtagal matapos na may padala siya ni Aiden sa bahay, nakatanggap siya ng isang order mula sa kanyang ama upang bumalik sa Yanem muli upang bigyan ng sorpresa si Uncle Grub, at ang sorpresa na regalo ay nasa kanyang bulsa, na nakabalot sa isang sobra. Gayunpaman, sa sandaling nakarating siya sa Yanem, sa sandaling siya ay bumaba sa eroplano, siya ay na-ambush mula sa likuran, at ang kanyang bibig ay natatakpan ng isang basa na tuwalya. Kahit gaano kahirap, siya ay nagpupumilit, hindi siya maaaring masira. Nang magising ulit siya mula sa epekto ng kawalan ng pakiramdam, narito na siya. Tulad ng para sa sobra at iba pang mga bagay sa kanya, lahat sila ay nawala. Ang kanyang damit lamang ang naiwan. Babae, binabalaan ko ka na huwag magtanong, o kung hindi mo maaaring mawala ang iyong buhay dito. Isang malalim na boses ang sumulpot. Ikaw ba ay isang Westoner? Naririnig ang tinig, medyo nagulat si Lindsay. Nasa Weston ba ako o Yanem? Kung tatanungin mo ulit, maaaring maalis lamang ang iyong buhay. Ang ibang partido ay hindi sinabi ng marami at kaliwa kaagad. Ilang beses na tumawag si Lindsay ngunit hindi nakakuha ng anumang tugon. Maaari lamang siyang walang magawa para sa tanghalian sa kadiliman at kumain ng mga pangkaraniwang pagkain. Kahit na natikman ito sa halip masama, kung hindi siya kumain, baka mamatay siya rito. Matapos uminom ng tubig sa lunchbox at pinupuno ang kanyang tiyan, nagsimulang mag-isip si Lindsay kung bakit siya narito. Hindi mahalaga kung gaano niya naisip ito, hindi niya maisip kung paano ito nangyari. Ang kanyang puso ay napuno ng pagkabalisa at takot, at bigla niyang naisip sina Gerald at Aidan. Bagaman mapanganib ang pagiging nasa tabi nila at hindi nila siya pinangalagaan bilang binibini ng isang malaking pamilya, mayroon siya, gayunpaman, palaging ligtas. Malinaw na alam ni Lindsay na sa alinman kay Gerald o Aiden sa tabi niya, hindi siya magtatapos sa sitwasyong ito. Ngayon na siya ay nakalock dito, hindi siya sigurado kung siya ay nasa Weston o Yanem. Hindi niya alam kung sino ang ibang partido. Ang tanging magagawa niya ay manatili sa maliit na puwang na ito.
Matapos may hatid ng lalaki ang kanyang pagkain, bumalik siya sa paraan na siya ay dumating, hanggang sa hagdan. Nalaman niya ang dahilan na madilim ang lugar na ito ay dahil ito ay nasa ilalim ng lupa. Kabanata 2286. Isang makapal na pintuan ng bakal ay na-install sa bahay at sa bilangguan, at hindi isang sinag ng ilaw ang maaaring pumasok. Sa palagay mo ba kinakailangan na ilipat ang lahat ng mga tao na nakalock dito dahil lamang sa batang babae na ito? Nang siya ay bumangon, tinanong ng isang tao sa uniforme ng kagawaran ng digmaan ng Yanam. Ang dalawang taong ito ay ang mga sundalo ng kagawaran ng digmaan. Inutusan silang bantayan si Lindsay. Ang isa sa kanila ay pinuno ng isang maliit na koponan ng kagawaran ng digmaan, at ang isa pa ay ang kanyang subordinate. Huwag magtanong. Hindi ito ang dapat nating malaman. Dahil ito ay isang misyon mula sa mas mataas na pag-aalsa, dapat lamang nating sundin ang pagkakasunod-sunod ng walang tanong. Mag-ingat na huwag makakuha ng problema. Panipi. Ang isang bumangon mula sa bilangguan ay ang pinuno. Naririnig ang mga salita ng kanyang subordinate, sinaksak niya siya ng mabilis sa isang mababang tinig. Mayroon lamang kaming dalawa dito. Bukod, ako ay wineng sa iyo, pinuno. Paano ko masasabi ito sa ibang tao? Ang pagiging suplado dito sa loob ng 2 araw, ang subordinate ay nadama sa halip na babato. Bukod sa taong nagpadala ng pagkain at inumin sa oras tuwing umaga sa pamamagitan ng kotse, wala siyang makitang ibang araw sa buong araw, at kahit na ang isang tunog ay maaaring marinig. Pa rin, hindi ka dapat makipag-usap na walang kaparerekon. Mula sa alam ko, ito ay isang napakahalagang bagay. Ang ginagawa namin ngayon ay isang lihim na misyon para sa kagawaran ng digmaan. Kung hindi ka natatakot na mamatay, maaari mong patuloy na banggitin ito. Kung nagkakaproblema ka, huwag mo akong kasangkot. Panipi. Ang kapitan ay tila hindi naglakas loob na sabihin ng marami. Matapos sabihin iyon, huminto siya. Ang subordinate ay hindi nais na gumawa ng isang tanga sa kanyang sarili, kaya tumigil siya sa pakikipag-usap. Sa hindi inaasahan, pagkatapos lamang ng kanilang pag-uusap, isang kotse ang tumigil sa labas. Tandaan, huwag sabihin ang isang salita. Baka gusto mong mamatay, ngunit hindi. Paalalahanan siya ng kapitan sa isang malambot na tinig bago tumakbo upang buksan ang pintuan. Alam ko. Tumango ang subordinate at mabilis na nalinas ang mesa. Bago mabuksan ng kapitan ang pintuan ay itinulak ng bukas, at isang gitnang may edad na may isang senior braso badge ng Yanam War Department ay pumasok. Sa likuran niya, mayroong 4 na armadong sundalo. May anuman. Nang pumasok ang gitnang may edad na tao, tanong niya. Hindi. Mula pa nang siya ay nakalock, nanatili siya sa sel ng masunurin. Kapag dinala ko ang kanyang pagkain, nakikipag-usap ako sa kanya sa wikang Weston tulad ng itinuro. Marahil ay nagtataka siya kung siya ay nasa Yanam o Weston ngayon. Tumayo ng diretso ang kapitan at sumagot. Mabuti. Kapag natapos na ito, bibigyan kita ng lahat ng isang promosyon sa ranggo. Ang gitnang may edad na lalaki ay tinapik siya sa balikat sa kasiyahan. Ang gitnang may edad na ito ay walang iba kundi ang taong nag-ulat kay Carter Lukov tungkol sa pagdating ni Gerald sa Yanam at ang taong namamahala na nais ipadala ang armada upang mapupuksa sila. Dahil naramdaman niya na wala namang nagawa si Carter Lukov matapos na maging pinuno, nagpa siya siyang lihim na hawakan ito mismo. Sa oras na nagawa niya ang lahat, kukunin niya ang lugar ni Carter at maging bagong pinuno. Bukod dito, naniniwala siya na pagkatapos niyang ipagtapat ang lahat ng nagawa niya, susuportahan siya ng buong kagawaran ng digmaan. Salamat, Ginoo, sabi ng kapitan at ang kanyang subordinate sa koro. Pumunta ako rito ngayon hindi lamang upang suriin ang sitwasyon, kundi pati na rin upang sabihin sa iyo na mula ngayon pasulong, hindi lamang magkakaroon ng dalawa dito. Magpapadala ako ng isang maliit na armadong koponan dito araw-araw. Ang gitnang lalaki ay tumahimik sandali habang siya ay nagsalita. Mayroon bang panganib? Naririnig ito, agad na nadama ang dalawa na medyo natakot at nagtanong ng madali. Hindi para sa ngayon. Tumanggi ang gitnang may edad na lalaki. Sa totoo lang, ang dahilan ng kanyang pagkilos ay napakasimple. Nang dinukot niya si Lindsay matapos ang pag-alis ni Gerald mula kay Yanam, ipinadala na niya ang kanyang mga tauhan upang panatilihin ang panunood sa pamilyang Lawrence. Sa sandaling umalis na si Lindsay, sinundan nila siya at isinasagawa ang pagdukot nang makarating siya sa Yanam. Ginawa niya iyon dahil nais niyang gamitin si Lindsay upang bumalik si Gerald upang magawa niya siyang mahulog sa mga traps na inihanda niya ng maaga. Kabanata 2287. Hanggat maaari niyang patayin si Gerald, magagawa niyang maitaguyod ang kanyang posisyon sa kagawaran ng digmaan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na babalik si Gerald, at kapag iminungkahi niya ito kay Carter, matatag na tinanggihan ang kanyang mungkahi.
Kung sinundan nila ang kanyang mungkahi, si Gerald ay mamatay sa dagat ngayon. Ngunit ngayon, pinayagan nila si Gerald na pumasok si Yanam. Naalala niya ng malinaw kung ano ang nangyari sa huling oras na dumating si Gerald, kaya nag-aalala siya na hahanapin ni Gerald ang lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang epekto na ibinigay sa kanya ni Gerald sa huling oras ay masyadong malakas. Kailangang maging handa siya. Hindi kami natatakot sa anumang panganib. Ang kapitan ay hindi lamang nagmamalasakit sa kung ano ang sinasabi niya at bitang bala habang sumang-ayon siya dito. Maaari kang lumabas at maghanda. Gawin ito ng mabilis. Tumango ang gitnang may edad na tao at kumaway ang kanyang kamay sa mga tao sa labas. Oo. Sa hindi inaasahan, bukod sa ilang nakatayo sa pintuan, isang dosenang kalalakihan mula sa labas ang sumagot din. Ano ito? Maingat na tanong ng kapitan. Nagtatakda ako ng mga trap sa paligid ng lugar na ito. Hindi ka na kailangang lumabas sa oras. Padadalhan kita ng pagkain at tubig araw-araw, sabi ng gitnang may edad na. Naunawaan. Mabilis na sumagot ang kapitan. Nasa loob ba siya? Ang gitnang may edad na lalaki ay nakaturo sa pintuan ng bakal. Oo, sabi ng kapitan. Dalhin mo ako sa kanya. Naglakad ang gitnang may edad na lalaki patungo sa pintuan ng bakal. Mabilis na gumawa ng kapitan ang ilang mga hakbang at lumakad sa harap ng gitnang may edad na lalaki upang buksan ang pintuan ng bakal. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang landas na may isang flashlight. Naglalakad sa mahabang landas, sa wakas ay nakarating sila sa cell kung saan gaganapin si Lindsay. Lindsay Lawrence. Sa pagtingin sa babae sa cell, ang gitnang may edad na lalaki ay nagsiwalat ng isang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang bargaining chip na gagamitin niya upang banta si Gerald. Alam niya na hanggat si Lindsay ay nasa kanyang kamay, si Gerald ay papasok sa kanyang bitag sa lalong madaling panahon. Sino ka? Nang makita ang ilaw mula sa flashlight, tumayo si Lindsay at nagtanong. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na hanggat manatili ka rito ng masunurin, gagawin mo akong isang malaking pabor. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay gumawa ng iba pa, papatayin kita ng walang pag-aatubili. Panipi. Ang gitnang may edad na lalaki ay lumakad pasulong at nakipag-usap kay Lindsay mula sa buong mga bakal na bakal. Ikaw ay mula sa kagawaran ng digmaan ng Yanam, di ba? Nakatitig si Lindsay sa lalaki, at nang lumusot ang flashlight, nakita niya ang badge ng braso sa kanyang braso. Tama iyon. Tunay na ako mula sa kagawaran ng digmaan ng Yanam. Ngunit ano ang magagawa mo kahit na alam mo ang tungkol dito? Maaari ka bang magpadala ng isang mensahe mula rito? Huwag kalimutan na ang lahat ng iyong mga pag-aari ay nakumpiska. Maaari ka lamang sumigaw. Panipi. Ang gitnang may edad na lalaki ay tumawa ng malakas. Okay, kung gayon. Manatili lang ako rito. Matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan, naintindihan ni Lindsay na hindi ito ginamit para sa kanya na sabihin. Tumalikod siya at umupo sa panloob na bahagi ng cell. Panatilihin ang isang matatag na mata sa kanya. Kung may mangyayari sa kanya, kukunin ko ang iyong buhay, maunawaan. Panipi. Matapos makipag-usap kay Lindsay, ang gitnang may edad na lalaki ay lumingon sa kapitan at nagsalita sa isang mababang tinig. Kabanata 2288. Ano ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan? Tumingin ang kapitan sa payat na batang babae sa cell at nagtanong. Maraming mga tao ang gaganapin sa lihim na bilangguan na ito, ngunit walang sino mang ginagamot ng seryoso bago pa man kailangan nilang magtakda ng mga trap sa labas. Alam mo ba na may mga bagay na hindi mo dapat tanungin? Ang gitnang may edad na lalaki ay sumulyap sa kanya at kinurot siya sa isang mababang tinig. Nanginginig ang kapitan at hindi na naglakas loob na sabihin pa. Miss Lawrence, magkikita ulit tayo. Ngunit kapag nangyari ito, hindi ito magiging sa lugar na ito. Ang gitnang may edad na lalaki ay tumingin kay Lindsay. Matapos sabihin ito, lumingon siya at umalis. Tumayo si Lindsay sa cell. Halos naisip niya ang sitwasyon. Siya ay marahil pain upang maakit ang kanyang target, at ang target ay dapat na si Gerald, na nagkagulo sa kagawaran ng digmaan ng Yanam dati. Maliban dito, hindi talaga maiisip ni Lindsay ang isang dahilan para sa digmaan ng Yanam na dinukot siya. Sa pamilyang Grubb, tumanggap si Lucia ng balita mula sa digmaan ng digmaan. Seryoso ka ba? Saan siya nagpunta? Matapos matanggap ang balita, bumalik kaagad si Lucian sa kanyang silid at nagtanong sa isang mababang tinig sa telepono. Hindi ko alam. Nakita ko lang siyang umalis kasama ang ilang mga lalaki. Tila kinakabahan siya at maingat. Bukod, nang dumating si Gerald sa Yanam dati, iminungkahi niya na gumawa ng isang paglipat sa dagat, ngunit tinanggihan ni Carter ang kanyang panukala. Panipi. Si Maddox Chabert ay naging kumpleto at agresibo mula pa noong nasa kapangyarihan si Godwin Linwood.
Ngayon na mayroon siyang isang hindi namamalayang pinuno tulad ni Carter Lukov, hindi niya dapat pigilan ang kanyang kalungkutan. Naririnig ang kanyang mga salita, sinabi ni Lucian. Oo. Matapos maging pinuno si Carter, si Maddox ay nakagawa ng maraming bagay na parehong bukas at lihim. May balak siyang palitan ang pinuno. Si Miss Lawrence mula sa Weston ay marahil ay bahagi ng kanyang plano, sabi ng taong nasa kabilang dulo ng telepono. Okay. Patuloy na pagmasdan ito. Tumawag sa akin tuwing may balita. Kung maaari mong malaman kung ano ang sinusubukan na gawin ng Maddox, magiging pinakamahusay na. Tumango si Lucian. Susubukan ko ang aking makakaya. Si Maddox ay isang maingat na tao. Napakahirap na sundin o i-pry siya, ngunit makikita ko kung ano ang magagawa ko. Medyo hindi mapakali ang tao, ngunit sumang-ayon pa rin siya dito. Paumanhin sa pag-abala sa iyo. Magpapasalamat ako sa iyo ng maayos sa susunod na magkita tayo. Nagpapasalamat si Lucian sa tulong niya. Pag-uusapan natin iyon mamaya. Huwag mo akong tawagan sa oras na. Kapag nakakuha ako ng anumang mga pahiwatig, makikipag-ugnay ako sa iyo, sabi ng lalaki. Walang problema, sagot ni Lucian. Naririnig ito, direktang i-hang up ang kanyang telepono. Nakaupo sa kanyang silid, ininom ni Lucian ang kanyang tsaa at sinimulan ang pag-uusap sa pag-uusap ng telepono na mayroon lamang siya sa taong iyon. Siya ay isang direktor ng tanggapan sa Departamento ng Digmaan, kaya ang kanyang ranggo ay itinuturing na hindi masyadong mataas. Gayunpaman, hindi iyon upang sabihin na ang kanyang ranggo ay mababa. Ituturing pa rin siyang bahagi ng itaas na antas. Nang dumating si Lucian sa yan ng mga dekada na ang nakalilipas, nakilala niya siya ng sinasadya. Sa tulong niya na may taguyod ni Lucian ang kanyang posisyon sa Yanam. Bagaman hindi sila nakikipag-ugnay sa bawat isa sa loob ng maraming taon, sila ay napakahusay na kaibigan. Sa oras na ito, nang humingi ng tulong si Lucian sa kanya, sumang-ayon siya kaagad. Ano ang sinabi niya? Tumayo ang butler sa tabi niya. Nang makita niya ang pagtawag ni Lucian sa tawag, tanong niya. Ang haka-haka ni Aiden ay dapat na tama. Ang pagkawala ni Lindsay ay talagang may koneksyon sa kagawaran ng digmaan, at malamang na ang Maddox ang may pananagutan dito. Panipi. Nag-ilaw si Lucian ng isang sigarilyo at dahan-daang nagsalita. Kabanata 2289. Maddox Chabert. Hindi ba siya ang taong namamahala sa dagat? Paano siya may ugnay sa bagay na ito? Naguguluhan ang butler. Hindi mo alam na nang bumalik si Gerald sa Yanam, alam ng departamento ng digmaan ito ng sabay-sabay. Plano ni Maddox na direktang puksain si Gerald sa dagat, ngunit tinanggihan ito ni Carter ng mahigpit. Kung ang pagkawala ni Lindsay ay tunay na may kinalaman sa kanya, dapat niyang plano na gamitin siya upang banta si Gerald. Panipi. Sa kasong iyon, hindi dapat malaman ni Brother Lawrence tungkol dito. O, kung may alam siyang kaunti, malamang na hindi niya ito direktang sabihin. Pagkatapos ng lahat, ito ang kagawaran ng digmaan na may pananagutan. Kung iniulat niya ito, hindi maiiwasang gawing mas malaki ang mga bagay. Panipi. Naninigarilyo si Lucian sa kanyang sigarilyo habang sinuri niya ang mga bagay. Kung gayon, hindi lamang tayo maaaring tumayo at manood. Master, sa palagay ko ay dapat ipaalala sa iyo ito. Bagaman ang aming pamilya ay may mataas na posisyon sa Yanam, hindi tayo maaaring mahulog sa digmaan ng digmaan dahil kay Lindsay. Iyon ay magiging napakasama para sa amin. Panipi. Nag-aalala ang butler na hindi maaaring isaalang-alang ito ni Lucian para sa kapakanan ng kanyang relasyon sa pamilyang Lawrence. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang isang pamilya, imposible para sa kanila na labanan laban sa head department ng digmaan. Ito ay tulad ng paghagupit ng isang bato na may isang itlog. Siyempre alam ko. Pinahit ni Lucian ang kanyang mga mata. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Nagpatuloy ang butler. Wala sa partikular. Hahayaan ko lang siyang ipagpatuloy ang pag-iingat sa kagawaran ng digmaan at Maddox Chabert. Tulad ng para sa natitira, maghihintay tayo na bumalik si Gerald at talakayin ito sa kanya bago gumawa ng desisyon. Huminga si Lucian ng isang usok ng usok at cool na sinabi. Ito talaga ang pinakamahusay na paraan. Tumango ang butler. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon bang balita tungkol kay Frey? Itinaas ni Lucian ang kanyang ulo at nagtanong. Wala pa rin, Master. Inaasahan ko na ang batang master ay napatay na. Ang butler ay nagbuntong hininga at umiling-iling. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit sapat na. Huwag sabihin ito. Hindi naghihintay para sa butler na tapusin ang kanyang mga salita, kumala si Lucian sa kanyang kamay. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hindi siya handang maniwala ito. Siya ay tulad ng isang natatanging anak na pinagtibay. Paano siya mawawala sa magdamag ng hindi man lang nag-iiwan ng isang solong bakas?
Nais mo bang ipagpatuloy ang pagsisiyasat? Tumahimik ang butler at nagtanong. Bumantong hininga. Huminto tayo ngayon hanggang sa matapos nating husayin ang bagay na ito. Si Lucian ay nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Nang sabihin niya iyon, naramdaman niya na parang nabawasan ang kanyang aura. Hindi siya mukhang ulo ng isang pamilya. Sa katunayan, siya ay mukhang katulad ng isang matandang lalaki sa mga huling taon ng kanyang buhay. Naunawaan. Tumango ang butler at tumigil sa pakikipag-usap. Sa yungib, si Gerald ay naghahanap pa rin ng mga lihim ng tribo ng Sidom na itinago rito. Isang buong araw na dumaan sa isang mata ng isang mata. Bagaman may ilaw na papasok mula sa pasukan ng yungib, dahil sa malakas na pag-ulan, madilim ang langit. Kung hindi niya suriin ang kanyang telepono, hindi niya alam kung araw o gabi. Ang tanging tunog na maaaring marinig ng malabo ay ang mga tunog ng pagbuhos ng ulan at paminsan-minsang kulog. Hindi masama. Naghanap ka ng isang buong bookshelf sa isang araw. Taya ko makikita mo ito sa isang linggo. Panipi. Ginugol ng matandang lalaki ang karamihan sa kanyang oras na nakaupo sa cross-legged sa kama ng bato, nakasandal sa dingding habang tinitingnan niya si Gerald. Huwag mo akong talakayin, nakatatanda. Mangyaring tulungan ako. Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat alagaan, at nauubusan ako ng oras. Napangiti si Gerald. Hinaplos niya ang kanyang medyo masakit na kamay at nagsalita. Kabanata 2290. Hanapin mo ito sa iyong sarili. Napakatanda ko na. Ang aking pisikal na lakas ay matagal nang naubos. Umiling-iling ang matandang lalaki at sinindihan ang isang sigarilyo. Sino ang maniniwala dyan? Diwastong sinabi ni Gerald. Hindi ko maiwasang hanapin ito, ngunit kung interesado ka, maituturo ko sa iyo kung paano gawin ang iyong mahahalagang chi na sumasalamin sa nakapalibot na natural na enerhiya. Umiling-iling ang matandang lalaki. Talaga, sa sandaling narinig niya iyon, agad na lumiwanag ang mga mata ni Gerald. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, umiling-iling siya at tumanggi. Kalimutan mo na. Patuloy lang akong hahanapin ang kailangan ko. Panipi. Oh, hindi ka ba interesado? Hindi inaasahan ng matandang lalaki na sasabihin iyon ni Gerald. Interesado ako dito. Umiling-iling muli si Gerald. Maging aking apprentice, at maaari kitang turuan. Itinapon ng matandang lalaki ang sigarilyo at sineseryoso. Kung ito ay anumang iba pang oras, tiyak na sasang-ayon ako kaagad. Ngunit ngayon, marami pa rin akong bagay upang manirahan. Bukod, ang pagkontrol sa natural na enerhiya ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring malaman ng magdamag. Wala akong ganoong oras upang mag-aaksaya dito. Panipi. Huminga ng malalim si Gerald at sinabi ng may ikinalulungkot, bukod, sinabi mo sa akin bago ito ang aking kasalukuyang antas ng paglilinang ay napakababa, at hindi ko pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit. Kahit na nais kong malaman, natatakot ako na matututunan ko lamang ang mga pangunahing kaalaman. Panipi. Hindi ko inaasahan na medyo may kamalayan ka pa. Tumango ang matandang lalaki sa kasiyahan. Senior, pagkatapos kong ayusin ang lahat ng aking mga bagay, tiyak na babalik ako rito at mag-aral sa ilalim mo. Pagkatapos nito, hindi magiging problema para sa akin na maging iyong apprentice, sabi ni Gerald habang patuloy siyang kinuha ang maalikabok na mga libro sa bookshelf at rummage sa pamamagitan nito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iba pang mga nakakahirap na bagay na kailangan mong malutas? Ang matandang lalaki ay tumawid sa kanyang mga binti at nag-post na parang nakikinig siya sa isang kwento. Ang isang kaibigan ko ay kakaibang nawala sa Yanam. Kailangan kong iligtas siya. Panipi. Dahil alam ng matanda ang tungkol sa kanyang Herculean Primordial Spirit at Devotion Mirror, naisip ni Gerald na walang maitago. Bukod, marahil ito ay isang napakaliit na bagay sa kanya. Okay. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya at kung paano siya tumingin. Maaari ko siyang ibalik sa kalahating araw. Sapat na, ang matandang lalaki ay hindi ito sineseryoso. Nawala siya ng kakaiba. Kung alam ko kung nasaan siya, malulutas ko na ito. Umiling-iling si Gerald. Kaya, nawala siya. Bakit ka patuloy na nakatagpo ng mga kakaibang bagay? Ang matandang lalaki ay nag-cock ng kilay at tumawa ng hoarsely. Kung alam ko iyon, baka hindi ko nakatagpo ang lahat ng problemang ito. Random na kinuha ni Gerald ang isang libro at dumaloy dito. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang kanyang mga mag-aaral ay natunaw. Sa pahina na siya ay lumingon, ang mga salitang ang mga talaan ng tribo ng Sidom ay malinaw na isinulat dito. Bagaman isinulat ito sa sinaunang script ng tribo, makikilala pa rin sila ni Gerald kahit papaano. Pagkatapos ng lahat, marami siyang nakitang mga script sa lihim na silid ng pamilyang Futaba. Natagpuan ito. Nakakakita ng nakakagulat na reaksyon ni Gerald, ang matandang lalaki ay gumulong sa kama at nagtanong habang nagmamadali siya.
Ito ay dapat na ang isa. Ang mga kamay ni Gerald ay nanginginig sa tuwa. Kabanata 2291. Matapos huminga ng malalim, dahan daw ang sinimulan ni Gerald ang mga pahina, siguraduhing maging banayad sa takot na ang libong taong gulang na libro ay hindi sinasadyang bumaling sa alikabok. Gayunman, sa kanyang pagkadismaya, hindi niya maintindihan kung ano ang nakasulat dito. Karamihan, nagawa niyang magtipon batay sa mga sketch ng Crudo sa ilang mga pahina na ang libro ay nagdedetalye ng ilang uri ng ritual na sakripisyo, hindi katulad ng nakita niya sa mapa ng dagat noon. Maingat at bahagyang nasa sabik na dalhin ang libro sa matandang lalaki, sinenyasan si Gerald na tanungin, maaari mo bang basahin ito, nakatatanda. Pagtaas ng isang bahagyang kilay, pagkatapos ay binigyan niya ng hitsura ang libro bago kalaunan ay nanginginig ang kanyang ulo habang sinabi niya, sa kasamaang palad, hindi ko magawa. Gayunpaman, batay sa sketch, inaakala kong sinusubukan nilang ipatawag ang ulan. Panipi. Ano, hindi ba ito isang ritual na sakripisyo? Sagot ni Gerald. Ano man ito, hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa wakas ay pinamamahalaang mo upang mahanap ang libro, hindi ka makagawa ng mga ulo o buntot nito. Hindi ito naiiba sa isang ladrilyo. Sabi ng matandang lalaki bago tumawa ng malakas. Upang isipin na pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na iyon, sa huli ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Shock lang bilang tugon, sumagot si Gerald, habang hindi ko ito mabasa, mayroong isang taong maaaring. WHO. Isang mabuting kaibigan ko, anuman, sinasabi ko ito mula nang matapos makilala ang mga inapo ng tribo ng Sidom, binigyan kami ng akses sa isang lihim na silid na naglalaman ng maraming mga libro sa isang hindi kilalang wika. Gayunpaman, ang aking kaibigan na ito ay tila nabasa lamang ang mga ito, sagot ni Gerald habang iniisip niya ang tungkol sa Master Ghost. Nakikita ko, marahil siya ang magiging susi sa pag-crack ng code na ito, sabi ng matandang lalaki na may tumango. Sa katunayan, alinman sa paraan, aalis ako. Babalik ako upang bisitahin kung mayroon akong oras, nakatatanda. Sagot ni Gerald habang maingat niyang nadulas ang sinaunang libro sa bulsa ng kanyang Amerikana. Matapos isama ang kanyang mga kamay at yumuko sa paggalang, pagkatapos ay lumingon si Gerald. Aalis ka na? Tanong ng matandang lalaki, mukhang medyo nagulat. Huwag kang mag-alala, tiyak na babalik ako sa pagbisita sa sandaling malaya ako. Ipinahayag na Gerald sa halip masigasig. Hindi ka ba kahit papaano magbabago sa iyong orihinal na damit? Ganap na sila ngayon. Sagot ng matanda. Iwanan mo lang sila doon sa ngayon. Magpalit ulit ako ng damit sa susunod na bumalik ako. Yell Gerald na ngayon ay napakalayo na kahit na ang lahat ng kanyang sigaw ay tunog ng mahina. Gaano kaitiyaga ang makakakuha ng batang iyon? Ibinato ang matandang lalaki sa kanyang sarili habang nawala si Gerald sa malayo. Nanginginig ang kanyang ulo ng isang chuckle, pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa mga tambak ng mga libro na nakakalat sa buong lugar bago maglakad papunta sa kanila upang simulan ang pagtid. Ang totoo, nabasa niya ang halos bawat libro dito sa buong pananatili niya, na nangangahulugang wala siyang aktwal na isyu sa pag-unawa sa wika ng tribo ng Sidom. Sa sinabi nito, nagsinungaling lamang siya kay Gerald tungkol sa hindi pag-unawa dahil nais niyang manatili ang bata para sa isa pang araw o dalawa. Gayunpaman, upang isipin na si Gerald ay talagang makikilala ang isang taong may kakayahang basahin ang wika ng Sidom tribe. Maswerte din ang batang lalaki na pinamamahalaang niya upang mahanap ang eksaktong aklat na kailangan niya sa isang araw. Ang pagpalakpak ng alikabok mula sa kanyang mga kamay sa sandaling tapos na siyang muling ibalik ang lahat ng mga libro sa bookshelf, ang matandang lalaki pagkatapos ay nagbulong, bumalik kapag libre ka. Maswerte ako kung naaalala mo pa ako pagkatapos ng 10 taon. Pagkatapos ay muli, marahil ay mamamatay na ako noon. Panipi. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay inalog niya ang kanyang kamay na nagdulot ng isang malaking shale na takpan ang pasukan ng yungib bago umupo sa cross-legged sa kanyang kama. Ang pagpikit ng kanyang mga mata, ang matandang lalaki pagkatapos ay pumasok sa isang estado ng paglilinang. Habang umuulan pa rin sa labas, mas magaan kaysa sa dati. Sa pag-unawa na, gumawa si Gerald ng isang galit na galit hanggang sa makarating siya sa kanyang sasakyan. Hindi pinapansin kung gaano siya kalubha at kung paano maputik ang kanyang sapatos, agad na tinanggal ni Gerald ang kanyang Amerikana sa pangalawa ay sumakay siya sa kotse upang suriin ang libro. Salamat sa langit na ito ay nanatiling tuyo. Nakasandal sa kanyang upuan, hindi maiwasang mapigilan ni Gerald ang isang buntong hininga nang sinabi niya, sige. Natagpuan ko ito sa wakas. Nang mahuli niya ang kanyang hininga, nagsimulang magmaneho si Gerald sa labas ng kagubatan upang bumalik sa Grove Manor.
Sa kanyang paglalakbay doon, siniguro niyang magpadala ng isang text message sa Master Ghost, na nagsasabi sa kanya na dalhin din sina Jobson at Fujiko sa Grove Manor. Mayroong isang bagay na mahalaga na kailangan niyang dumalo. Kabanata 2292. Kahit na pinabilis niya ang buong paraan, kinuha pa rin nito si Gerald ng 4 na oras upang makarating mula sa kagubatan hanggang sa Grove Manor. Hindi alintana, sa pagdating ni Gerald sa Manor bandang 9 ng gabing iyon, ang kanyang pagbabalik ay mabilis na na-notify kay Lucian na sa pag-aaral na agad na hinikayat si Aiden na magtungo sa silid ng pagtanggap. Si Lucian mismo ay nag-jog sa Manor kasama ang kanyang butler upang batiin ang kabataan. Nang makita ang mga ito, tumango si Gerald bago magtanong, "Magandang gabi, G. Grove. Dumating na ba ang aking mga kaibigan?" "Panipi. Mga kaibigan." Sagot ni Lucian sa isang nalilito na tono habang pinangunahan niya si Gerald sa silid ng pagtanggap. "Sa palagay ko wala sila. Alinmang paraan, maghanda ng 3 silid ng panauhin para sa kanila dahil maaaring kailanganin nilang manatili ng matagal. Huwag kang mag-alala, mag-iiwan tayong lahat sa sandaling na iligtas namin si Miss Lawrence," sabi ni Gerald habang tinansya niya kung gaano katagal aabutin para sa Master Ghost at ang iba pa. Tulad ng naisip niya na narito sila sa oras, si Lucian na sa wakas ay napagtanto kung paano nag-drenched si Gerald ay nagmadali na sumagot, "Walang problema," ngunit bago iyon, kumuha ng pagbabago ng damit. "Nababad ka mula sa ulo hanggang paa. Panipi." Tumango lang bilang tugon, sinundan ni Gerald ang butler sa ibang silid upang mabago ang kanyang sarili. Pagkuha ng pagkakataon na makakuha ng isang malamig na shower din, bumalik si Gerald mga 10 minuto mamaya, na mukhang ganap na na-refresh. Nang makita si Gerald, si Lucian ay sinenyasan na magtanong, "Kaya't, maayos ba ang mga bagay, ano man ang iyong ginagawa?" "Ginawa nila," sagot ni Gerald ng isang tumango. "Natutuwa na marinig. Hindi alintana, habang wala ka, sa palagay namin ay pinamamahalaang namin ang taong responsable sa pagkidnap kay Lindsay." Ipinahayag na si Lucian na may ngiti. Magpatuloy. Matapos makipagpalitan ng sulyap sa kanyang butler, sinabi ni Lucian, "Naniniwala kami na si Maddox Chabert ang salarin." Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa kanya, sagot ni Gerald pagkatapos mag-isip sandali. "Habang hindi mo siya kilala, tiyak na kilala ka niya," sabi ni Lucian. Nasaktan siya ni Havel dati. Sagot ni Gerald, "Pag-unawa kung gaano karaming mga kaaway ang dapat na hindi niya sinasadyang ginawa sa buong taon. Maaari mong ilagay ito sa ganoong paraan. Kita mo, ang Maddox ay mula sa militar ng Yanam, at siya ang namamahala sa mga dagat ni Yanam. Mula sa sinabi sa akin, ang unang reaksyon ni Maddox nang marinig na bumalik ka sa Yanam ay imungkahi kay Carter na matapos ang iyong buhay habang wala ka pa sa dagat. Dahil hindi ito nangyari, makatarungan na isipin na itinanggi iyon ni Carter," sagot ng butler. "Kaya sinasabi mo na nakuha niya si Lindsay na banta ako?" tanong ni Gerald habang iniisip niya ito. "Naniniwala ako. Alam ko ang ilang mga tao mula sa militar, at pagkatapos magtanong sa paligid, lumilitaw na si Maddox ay bihirang lumitaw sa trabaho sa mga nakaraang araw. Para sa mga namamahala upang mahuli ang mga sulyap sa kanya, sinabi nila na bukod sa kanya na naghahanap ng napakaraming mapagbantay, si Maddox ay tila nakakuha ng 10 kapalit na sundalo upang sundin din siya sa lahat ng oras. Ano pa, sinabi rin ng ilan na kumuha siya ng ilang mga item mula sa departamento ng kagamitan ng militar." Ipinaliwanag ni Lucian. "Hindi ito magdagdag," sagot ni Gerald pagkatapos mag-isip tungkol sa lahat ng narinig niya. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Aiden kung sino ang tahimik sa buong oras. "Bueno, kung inagaw siya ni Maddox na bantayin ako matapos natanggihan ni Carter ang kanyang panukala, nahanap ko ang tiyempo para sa medyo off." "Gaano katagal na wala muli si Lindsay, Aiden?" sagot ni Gerald habang lumingon siya kay Aiden. "Mga 1 linggo na ang nakalilipas. Habang agad kaming kumilos matapos kong makuha ang misyon, ang aking mga superior ay talagang natanggap ang kahilingan mula sa Lawrences ilang araw bago," sabi ni Aidan. "Bingo! Ngunit 3 araw na lang kami dito," sagot ni Gerald. Kabanata 2293. Tuldok. Sinasabi mo ba na ang mga aksyon ni Maddox ay kasabay ng iyong pagbabalik? Tulad ng inagaw niya si Lindsay upang maakit ka pabalik at sa wakas ay makitungo sa iyo, hindi alam na pinaplano mong bumalik pa rin. Sabi ni Lucian habang tinapik niya ang kanyang desk. "Ito ay tiyak na posibilidad," sagot ni Gerald. "Sa katunayan, anuman, sinabi ko na sa aking kaibigan na bantayan si Maddox." Sa sinabi nito, tiyak na ipagbigay alam niya sa akin ang pangalawang Maddox ay gumagawa ng anumang kakaiba. Sa anumang kapalaran, malapit na kaming makakuha ng pagkakataon na buntot ng Maddox at sana ay may save si Lindsay. Kaya, ano sa palagay mo, Gerald?
Ano mang mas mahusay na mga mungkahi? Tanong ni Lucian. Hindi naman. Mabuti ako sa plano na iyon, sagot ni Gerald na may tumang. Natapos ang pangalawang pangungusap, ang isa sa mga lingkod ni Lucian ay pumasok sa silid na may isang tumutulo na payong bago sabihin, mayroong ilang mga tao na nagsasabing mga kaibigan ni Gerald sa pintuan, Master. Ilan ang mayroon? Tanong ni Gerald. Nang marinig iyon, tumahimik ang alipin bago pa man sumagot, 3, ipinagpalagay ko. Sa kasamaang palad, medyo madilim para sa akin na sabihin ng tiyak. Panipi. Nodding bilang tugon, sinabi ni Gerald, anyayahan sila. Bagaman alam ni Lucian na hindi lamang inaanyayahan ni Gerald ang sinumang random sa kanyang bahay, hindi niya maiwasang magtanong. Pag-aalaga sa pagbabahagi kung sino ang mga individual na iyon. Siyempre, ang isa sa kanila ay isang mabuting kaibigan, at ang isa pa ay ang pamilyang Futaba ng batang lady ng Japan. Tulad ng para sa pangatlong tao, siya ay isang nakatatanda mula sa ibang pamilyang Hapon. Kung sakaling nag-aalala ka tungkol sa kanilang pagiging mapagkakatiwalaan, alam ko silang lahat, G. Grub. Ipinaliwanag Gerald. Natutuwa na marinig, sagot ni Lucian nang napansin niya ang lahat na sinabi sa kanya ni Gerald. Di nagtagal, naririnig ang tinig ni Jobson na nagsasabing, narinig ko na ang mga grubs ay lubos na maimpluwensyahan sa Yanam. Upang isipin na nakilala mo ang isang mahusay na pamilya. Panipi. Nang mapagtonto na sina Jobson, Fujiko, at Master Ghost na pinamunuan sa silid ng pagtanggap ng lingkod mula pa noon ay narito, agad na nakarating si Gerald bago bumati, Senior Jobson. Nang makita iyon, mabilis na bumangon din si Lucian, na nauunawaan na si Jobson ay hindi ordinaryong tao dahil kahit na iginagalang siya ni Gerald. Habang sinimulan agad ng butler ang paghahatid ng 3 bagong mukha ng ilang mainit na tsaa, lumakad si Jobson kay Lucian bago pinagsama ang kanyang mga kamay at nagsasabing, dapat kang maging G. Grub. Medyo naririnig ko ang tungkol sa iyo. Panipi. Bago tumugon si Lucian, makikita ni Gerald ang gesturing patungo sa upuan sa tabi niya tulad ng sinabi niya, ano man ang kaso, kumuha muna ng upuan, Ginoo. Pagkatapos ng lahat, sigurado ako na ang paglalakbay dito ay mahaba at nakakapagod. Panipi. Naririnig iyon, tumanggo si Jobson habang siya, Master Ghost, at Fujiko ay umupo sa kanilang mga upuan. Kapag nakaupo, sinenyasan si Jobson na tanungin, kaya, inaasahan kong may nakita kang paraan upang may save ang nawawalang batang babae. Mayroon kaming, kahit na marahil ay isang sandali bago kami namamahala upang makakuha ng anumang mga resulta, sagot ni Gerald habang nagbubuhos siya ng mas maraming tsaa para kay Jobson. Ang pagkakaroon ng pakiramdam na nais pa ring pag-usapan ni Gerald ang iba pang mga bagay sa kanila, pagkatapos ay tinanggal ni Lucian ang kanyang lalamunan habang sinabi niya, anuman, huli na ito kaya mawawala muna ako sa aking sarili. Gayon din, ang iyong mga silid ay handa na, kaya sa sandaling handa ka na, sabihin lamang sa alipin na humantong sa iyo upang dalhin ka doon. Panipi. Kasunod nito, binigyan ni Lucian ang kanyang butler ng isang maikling sulyap, at ang dalawa ay nagsimulang umalis sa silid na may mga payong sa kamay. Salamat sa pagkakaroon namin, G. Grub. Tinawag si Jobson ilang segundo lamang bago isinara ni Gerald ang pintuan ng silid ng pagtanggap sa likuran nila. Kapag nawala ang dalawa, agad na nawala ang ngiti ni Jobson nang bumulong siya, kaya, mula nang tinawag mo kaming lahat dito, inaakala kong sumulong ka sa aming pangunahing misyon. Kabanata 2274. Mayroon akong tunay na, sagot ni Gerald na may tumango habang inilagay niya ang sinaunang libro na maingat niyang binabantayan hanggang sa puntong ito sa mesa. Nakasimangot ng bahagya, tinanong ni Jobson, at ito ay. Habang ang iba ay lumapit din sa libro, maingat na binuksan ito ni Gerald bago ituro ang squiggly, worm tulad ng mga salita tulad ng sinabi niya, natagpuan ko ito sa mga sinaunang pagkasira, at naniniwala ako na naglalaman ito ng kaalaman ng tribo ng Sidom sa kung paano makarating sa Yearning Island. Ito ay kabilang sa aking pamilya. Muttered Fujiko habang siya ay mausisa na tiningnan ito. Ito ay dapat. Kahit na hindi ko mabasa ang wika, ang mga salita ay mukhang katulad ng mga nasa mga libro sa lihim na silid ng iyong pamilya pabalik sa Futaba Manor, sagot ni Gerald. Well, ang iyong palagay ay tama sa marka. Sinabi ni Master Ghost matapos ang isang magandang pagtingin sa libro. Shock lang bilang tugon, pagkatapos ay mapaglarong na jab si Gerald sa braso ni Master Ghost bago sumagot, alam kong mababasa mo ito. Magmadali at tingnan kung mayroong anumang impormasyon tungkol sa kung paano makarating sa pagnanasa ng isla. Panipi. Agad na naramdaman ang mga salita ni Gerald, agad na sinabi ni Master Ghost, upang linawin lang, kaunti lang ang natutunan ko tungkol sa tribo ng Sidom mula sa aking Panginoon. Sa sinabi nito, hindi ako dalubhasa sa wika, kaya huwag asahan na maging perpekto ang aking pagsasalin. Panipi.
Pagtalik sa kanyang likuran, sumagot lang si Gerald, gawin mo lang ang iyong makakaya. Nodding bilang tugon, pagkatapos ay huminga ng malalim si Master Ghost bago kunin ang libro at pagtatangka na isalin ito. Nang makita iyon, ang lahat ay agad na nagpatahimik, hindi nais na makaapekto sa kanyang konsentrasyon. Mabilis na hanggang kalahating oras mamaya, ginawa ito ni Master Ghost sa ikalimang pahina bago kuskusin ang kanyang bahagyang namamagang mga mata tulad ng sinabi niya. Kaya, mula sa kung ano ang nagawa kong tipunin, ang simula ng mga detalye ng libro kung paano magsagawa ng isa sa mga sakripisyo ng tribo ng Sidom ay dapat na dumating sa ibang pagkakataon. Ang panunood bilang Master Ghost pagkatapos ay humigop ng kanyang tiyan na naging malamig, sumagot si Gerald, napakagandang pag-unlad na iyon. Huwag kang mag-alala, gumagawa ka ng mabuti. Dalhin ang iyong oras. Panipi. Kasunod nito, ipinagpatuloy ng Master Ghost ang pagbabasa. Gayunpaman, sa sandaling nakarating siya sa mga huling bahagi ng libro, ang kanyang pagsimangot ay nagsimulang lumalim at mas malalim. Tulad ng sinabi niya, hindi siya dalubhasa sa wika, at tiyak na hindi ito makakatulong na ang karamihan sa mga salita ay malapit ng hindi maiintindihan dahil ang libro ay nasa mamasa-masa na yungib na iyon. Sa kalaunan, gayunpaman, sinabi ni Master Ghost, tama, kaya tila, ang tribo ng Sidom ay kailangang umalis sa pagnanasa ng isla tungkol sa 1,200 taon na ang nakalilipas dahil sa pagdating ng isang pangkat ng mga tao na biglang nag-uwi sa kanilang bahay. Dahil ang mga mananakop ay pinagkadalubhasaan ang mga elemento ng tubig at apoy, ang tribo ng Sidom ay walang pagpipilian ngunit umalis. Ang mga mananakop ay malamang na mga magsasaka ng luma, sagot ni Gerald habang naisip niya ang tungkol kay Jobson at ang kakayahan ng matanda na yumuko ang mga likas na puwersa sa kanilang mga kalooban. Hindi alintana nang marinig ang daing ni Master Ghost matapos niyang ipagpatuloy ang pagbabasa ng ilang sandali, si Gerald na may masamang pakiramdam tungkol dito ay sinenyasan na tanungin, may bagay ba? Well, ayon sa libro, ang Yearning Island ay isang mahiwagang lugar na nabuo ng kakanyahan ng langit at lupa. Sa pag-iisip nito, upang maiwasan ang iba na madaling mahanap ito, ang tribo ng Sidom. Inilagay ang nag-iisang pamamaraan upang makarating sa pagnanasa ng isla sa isla na lumipat sila pagkatapos na masipa sa labas ng kanilang bahay. Sa madaling salita, kailangan mong hanapin ang isla na ang tribo ng Sidom ay lumipat upang kahit na malayo ay makakuha ng isang pagkakataon upang makapunta sa pagnanasa ng isla, ungol ng Master Ghost habang tinitingnan niya si Gerald. Kabanata 2275. Sikam muli. Sigurado ka bang hindi ka mistranslate? Sagot ni Gerald habang ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Sa kasamaang palad, habang maaari kong mistranslate ng isang salita o dalawa, nag-aalinlangan ako na makakakuha ako ng isang buong seksyon na mali, muttered Master Ghost na may isang buntong hininga, alam na ang kanyang pagsasalin ay marahil tama sa marka. Nang marinig iyon, bumagsak si Gerald sa kanyang upuan, na napakaraming pinatuyo. Gerald. Tinawag si Aiden habang nagmamadali siya sa panig ni Gerald. Mabuti na lang ako, kailangan ko lang sandali, binulong ni Gerald habang ipinikit niya ang kanyang mga mata habang kumakaway sa kanyang kamay. Ito ay sobrang sobra, kahit na para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang bawat klon na nakuha niya ay tila lamang na humantong sa kanya sa butas ng kuneho. Habang una niyang naisip na makarating siya sa isla sa pamamagitan ng paghahanap ng tribo ng Sidom, natapos lamang na humantong sa kanya sa mga sinaunang pagkasira ng Yanim upang hanapin ang kanyang sagot. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na makuha ang librong ito, gayunpaman, ngayon ay kailangan niyang maghanap para sa isa pang isla. Tiyak na hindi ito makakatulong na marahil ay kailangan niyang maghampas sa buong isla na kahit na malayo ay may pagkakataon na makahanap ng isang paraan upang makarating sa pagnanasa sa island. Ang lahat ng mga paulit-ulit na pagbagsak na ito ay nagsisimula na kumuha ng isang malubhang toll sa kanyang moral. Ang katotohanan ay sinabihan, ngayon ay nag-aalala siya ngayon na hindi siya makarating sa pagnanasa ng isla kahit na matapos na mahanap ang isla na lumipat ang tribo ng Sidom. Gaano katagal na kailangan niyang maghintay upang muling makasama sa kanyang pamilya? Sa pagtingin sa nasaro ng loob na batang lalaki, tinanggal ni Jobson ang kanyang lalamunan nang makarating siya sa kanyang mga paa bago sabihin, well, sa tingin ko ay inaantok ako, kaya iiwan kita ng mga kabataan upang makipag-usap sa iyong sarili. Napagtanto na umalis si Jobson, binigyan ni Fujiko si Aiden bago pa man bumulong, sinabi mo na natutulog ka kanina, di ba? Bumalik tayo sa aming mga silid. Madilim sa labas, kaya medyo hindi ako mapakali upang lumabas doon. Panipi. Hindi ako inaantok. Nanatili ako rito kasama si Gerald, sagot ni Aiden na hindi nabigo ang kanyang pahiwatig. Oh, alang-alang sa langit. Sumama ka lang. Grumbled Fujiko habang sinulyapan niya ang pagod na naghahanap ng Gerald. Fine. Ungol ni Aiden.
Kahit na hindi pa rin niya nakuha ang mensahe, masunurin pa rin niya na sinundan siya at kasama nito, ang tanging mga tao na naiwan sa silid ay sina Gerald at Master Ghost. Maya-maya, kinuha ni Master Ghost ang isang sigarilyo bago ibigay ito kay Gerald at sinabing, pag-aalaga na magkaroon ng isa. Huminga ng malalim na ngayon ay nakakaramdam ng kalmado kaysa sa dati, pagkatapos ay sumimangot si Gerald bago magtanong, sigurado ka bang isinalin mo ito ng tama? Karamihan sa mga ito, oo. Kaya, ano ang susunod nating hakbang? Mula sa kung ano ang maaari kong tipunin, ang isla na binanggit ng libro ay dapat na ang dati nating nakita sa sulok ng mapa ng dagat. Ang isa kung saan nakita namin ang tribo ng Sidom na nagsasagawa ng sakripisyo na ritual, sagot ni Master Ghost na naaliw lamang na si Gerald ay nakikipag-usap muli. Ano pa ang magagawa ko? Ang magagawa lang natin ay subukang hanapin ang susunod na isla na iyon, ungol ni Gerald na may pagod na ngiti. Hindi madali itong hanapin ang isla na iyon, sagot ni Master Ghost habang nagsimula siyang paninigarilyo. Alam ko, plano kong magtungo muli sa mga sinaunang pagkasira upang makita kung makakatulong ang matandang iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang nakatagpo ng librong ito para sa akin, sabi ni Gerald habang iniisip niya ang matanda. Pupunta ka na ba? Tanong ni Master Ghost. Hindi, gagawin ko iyon pagkatapos na mailigtas namin si Lindsay. Pagkatapos ng lahat, hindi ko lamang ipagpaliban ang mga bagay ngayon na sa wakas ay mayroon kaming maraming mga pahiwatig sa kanyang kaso, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Kabanata 2276. Got it? Sagot ni Master Ghost na may tumango. Alinmang paraan, itabi natin ang pangyayaring ito sa sandaling ito. Kakailanganin ko ng ilang oras upang isaalang-alang kung paano malulutas ang isyo, sabi ni Gerald habang siya rin ang pumutok sa kanyang sigarilyo, ngayon ay kalmado na. Ang katotohanan ay sinabihan, hindi niya malalaman kung paano pinangunahan ni Daryl ang buong pamilyang Crawford hanggang sa pagnanasa sa isla. Pagkatapos ng lahat, napakahirap na maghanap at makarating sa lugar. Mayroon na siyang kailangan upang makarating sa isla na iyon, di ba? Maaari bang makuha ng nakaraang Daryl ang parehong diskarte sa kanya upang mahanap ang pagnanasa sa isla? Ngunit kung iyon ang kaso, kung gayon si Tukuya ay tiyak na sasabihin sa kanya tungkol dito. Ano pa, tiyak na naitala ng Futaba ang isang pangunahing insidente, ngunit dahil si Tukuya ay napinsala ng una nang nabanggit ni Gerald ang paksa, sigurado si Gerald na wala ang talaan. Hindi alintana, pagkatapos magbigay ng isang tumango, itinuro ni Master Ghost ang sinaunang libro bago sumagot, maaari ko bang panatilihin iyon ng ilang sandali? Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Gerald. Gusto kong tingnan ito tuwing may oras ako. Habang mababa ang posibilidad, laging may pagkakataon na napalampas ko ang isang bagay, sagot ni Master Ghost. Nakikita ko, huwag mag-atubiling kunin ito, kung gayon, ngunit panatilihing ligtas ito. Kailangan ko pa ring ibalik ito sa mga sinaunang pagkasira, sabi ni Gerald na may tumango. Habang ang libro ay walang silbi sa kanyang mga kamay, ang parehong ay hindi nalalapat kapag mayroon ito ni Master Ghost. Ang panunood bilang Master Ghost pagkatapos ay maingat na pinanatili ang libro, sinenyasan si Gerald na itapon ang kanyang sigarilyo bago makarating sa kanyang mga paa na may isang kahabaan at nagsasabing, well, magpahinga ka ngayon. Mag-eye save muna kami kay Lindsay bago ipagpatuloy ang aming pangunahing misyon. Panipi. Matapos mag-isip ng mga bagay, napagtanto ni Gerald na hindi siya lahat na nagwawasak. Pagkatapos ng lahat, alam na niya na hindi magiging madali upang mailigtas ang kanyang pamilya. Ang kabiguang ito ay nagpatibay lamang na ang paglalakbay ay magiging isang komplikado at mapanganib. Hindi rin siya nakakuha ng anumang bagong impormasyon tungkol sa Sun League, kahit na sigurado si Gerald na makakakuha lamang siya ng kaunting pagkakataon na malaman ang isang bagay tungkol sa kanila sa sandaling mapupuksa niya ang mga Crawfords. Habang nakamit iyon ay tiyak na walang piraso ng cake, si Gerald ay nag-isip. Hindi siya tumitigil hanggang sa makarating siya sa kanyang layunin. Alinmang paraan, sa pagbalik sa kanyang silid at pagkuha ng isang malamig na shower, nagawa ni Gerald na ang mga saloobin na iyon ay sa oras lamang para sa kanya upang lumiko para sa gabi. Mabilis na pasulong sa susunod na umaga, tinukoy ni Gerald na hindi na muling pag-usapan ang insidente. Sa pag-iisip nito, agad siyang umalis upang hanapin si Lucian at ang iba pa upang talakayin kung paano sila makakakuha ng mas maraming balita mula sa militar. Talaga, bulalas ni Aiden sa sandaling silang lahat ay natipon ng may kasiyahan matapos marinig ang mabuting balita ni Lucian. Sa totoo lang, naaalala mo ang kaibigan ko. Nagawa niyang mag-eavesdrop sa isang pag-uusap sa pagitan ni Maddox at ng kanyang mga subordinate. Sagot ni Lucian na may tumango. Hindi niya nais na maakit ang hindi kinakailangang pansin.
Pagkatapos ng lahat, ginawa niya ang lahat ng ito sa gabi, na sa halip ay kao na hinala, upang sabihin ang hindi bababasa, ungol ni Gerald kahit na alam niya na mas mahusay kaysa sa paninirang puri sa kanila. Nang walang katibayan. Gayunpaman, matapos makuha ang lahat ng impormasyong ito, nagiging mas malinaw at mas malinaw na ang mga mula sa militar ng Yanam lalo na si Maddox ay kasangkot sa pag-iibigan na ito. Tunay na, anuman, dahil ang aking kaibigan ay hindi sumunod sa kanya na hindi nais na hindi sinasadyang ilantad ang kanyang sarili at magkaroon ng problema sa militar, hindi namin eksaktong alam kung saan siya nagpunta, sabi ni Lucian. Kabanata 2297. Nang marinig na, mabilis na sumagot si Gerald, walang mga alalahanin doon. Pupunta lang kami ni Aiden upang magkaroon ng hitsura. Panipi. Sumang-ayon. Idinagdag ni Aiden na hilingin na gawin ito kahit na hindi niya nais na sumama si Gerald sa kanya. Naririnig iyon, sinabi ni Fujiko, sama-sama din ako. Manatili ka lang dito. Huwag kang mag-alala, tiyak na hihilingin ko ang iyong tulong sa hinaharap kapag kailangan ko ito, sagot ni Gerald habang umiling-iling siya. Ngunit, mas malakas ako kaysa kay Aiden. Muttered Fujiko, pakiramdam bahagyang nakakagulat. Isaalang-alang nagagawa tayo ng paglipat sa gabi. Sa sinabi nito, bahagyang hindi nararapat para sa iyo na makasama ang dalawang lalaki sa kadiliman. Bukod dito, hindi namin malalaman kung saan pupunta si Maddox, kaya mas gusto ko kung si Aiden lamang ang sumama sa akin, sagot ni Gerald. Naririnig kung gaano siya diin, si Fujiko ay walang pagpipilian kundi sumunod. Pagkatapos ng lahat, naalala niya na ipinangako sa kanya na makinig siya sa lahat ng kanyang mga order hanggat pinayagan niya siyang sundan siya sa Yanam noon. Sa sinabi nito, mas gusto niyang makinig kaysa sa potensyal na maibalik sa Japan. Hindi alintana, nalulugod na marinig na si Gerald at Aiden ay pumasok, si Lucian na alam kung gaano kalakas ang sinabi ni Gerald, pasabihan ko ang aking kaibigan tungkol dito upang makikipagtulungan ka sa sandaling ikaw ay naroroon, kung gayon. Kung tunay na pinamamahalaang nilang hanapin si Lindsay, tiyak na maibabalik niya siya sa madaling araw. Hindi kinakailangan. Maghihintay lang kami ni Aiden sa pasukan ng base ng militar. Kung saan, kailangan kong malaman kung ano ang hitsura niya, sagot ni Gerald na hindi mas gusto ang iba kung magagawa niya ito mismo. Hold on, hayaan mo akong maghanap ng larawan sa kanya, sabi ni Lucian habang pinupuno niya ang kanyang telepono. Matapos mag-scroll sa maraming mga larawan, sa wakas ay pinamamahalaang niyang hanapin ang litrato ng grupo na nakuha sa isang kaganapan na may Maddox dito. Ipinapakita ito kay Gerald, pagkatapos ay tiningnan ito ng kabataan bago sumagot, sige, nakabisado ko ang kanyang mukha. Natutuwa na marinig. Alinmang paraan, kahit napupunta ka sa gabi, mag-ingat ka. Tandaan, dahil sinusubukan ng Maddox na maakit ka sa una, marahil ay mayroon siyang lahat ng uri ng paghahanda upang makitungo sa iyo kung dapat kang lumitaw. Panipi. Muttered Lucian matapos ibababa ang kanyang telepono sa isang bahagyang nag-aalala na tono. Walang mga alalahanin, ang pakikitungo sa mga taong ito ay isang piraso ng cake para sa akin, sagot ni Gerald na may masigasig na pagtawa bago ay tap ang kanyang dibdib. Well, sigurado ako na ang misyon ay lalabas na. Alinmang paraan, dahil gumawa ka ng isang paglipat ngayong gabi, maaari rin tayong kumain ng maaga upang makapagpahinga ka ng kaunti pagkatapos ng pagkain. Panipi. Nang makita na ito ay 2 sa hapon, lumingon si Lucian sa kanyang butler bago idagdag, mag-order ng mga chef upang maghanda ng pagkain. Kaagad, master, sagot ng butler na may tumango bago magmadali. Mga kalahating oras mamaya, maraming mga pinggan ang pinaglangkuran. Sa kanilang pagkain, tinitiyak ni Lucian na sabihin kay Gerald ang lahat ng alam niya tungkol sa Maddox at militar sa pangkalahatan. Naturally, tinitiyak ni Gerald na tandaan ang lahat. Kapag natapos na ang kanilang pagkain. Sa halip na bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga, lahat ng mga ito ay nakaupo lamang sa silid ng pagtanggap. Ito ay nang magsimulang mahulog ang hapon nang si Gerald ay tinapik si Aiden sa balikat, na nag-udyok sa duo na umalis sa silid ng pagtanggap. Matapos silang umalis ng ilang sandali, tiningnan ni Lucian ang kanyang butler bago sabihin, hayaan ang ilan sa aming mga kalalakihan na sumunod sa kanila mula sa malayo. Habang ang prioridad ay panatilihing ligtas ang dalawa, dapat na mapanganib ang duo, sabihin sa aming mga kalalakihan na huwag gumawa ng anumang pantal. Sa halip, kailangan nilang mag-ulat sa akin. Panipi. Habang tiwala siya sa lakas ni Gerald, alam ni Lucian na si Maddox ay hindi ordinaryong tao. Sa pag-iisip, sigurado na si Lucian ay nagtakda ng maraming mga traps para kay Gerald, at nag-aalala lang siya na magtatapos si Gerald sa isa sa kanila. Kabanata 2298. Kaagad, ipinahayag ang butler na may isang tumango.
Di nagtagal, 8 sa mas malakas na kalalakihan ng pamilya ang nagsimulang magtailang matapos sina Aiden at Gerald. Sa buong drive ng duo patungo sa base militar ng Yanam, pinanatili ni Aiden ang kanyang mga kamao, malinaw na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Lindsay. Pagkatapos ng lahat, naalam kong si Maddox at ang kanyang mga tauhan ay gagawa ng anumang hindi naaangkop sa kanya. Nararamdaman kung paano si Tense Aiden, ngumiti si Gerald ng subtly bago sabihin, kalmayin mo ang iyong sarili. Tandaan, ang aming pangunahing layunin ngayon ay upang makakuha ng isang matatag na pagkaunawa sa sitwasyon. Bagaman pinakamahusay na kung pinamamahalaan din nating hanapin si Lindsay, hindi na kailangang labis na pagkabalisa kung hindi pa natin siya mahahanap. Panipi. Naririnig iyon, pagkatapos ay huminga si Aiden nang sumagot siya, nakuha ito. Mabuti. Gayon din, kahit na nakatagpo tayo ng Lindsay, kailangan kong manatiling kalmado at makinig sa aking mga utos. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang tayo nakikipag-usap sa mga sundalong Yanam, ngunit mayroon ding magandang pagkakataon na ang Maddox ay nag-set up ng mga traps para sa amin. Sa sinabi nito, kung kumilos ka ng walang tigil, may magandang pagkakataon na mabilis kaming mag-overlay. Sa puntong iyon, kahit na pinamamahalaan natin upang makatakas, ang aming susunod na pagtatangka upang mailigtas si Lindsay ay tiyak na magiging mahirap na makamit, sabi ni Gerald, alam na si Aiden ay madaling kapitan ng pag-uugali. Tiyak na hindi ito makakatulong na mayroon ng ilang mga pagkakataon kung saan halos masira ni Aiden ang kanyang mga plano. Nakuha ito, sagot ni Aiden na may tumango. Natutuwa nang marinig iyon, pagkatapos ay nagsimulang mapabilis si Gerald sa base ng militar, na nagpapadala ng tubig sa drenched road na lumilipad sa buong lugar. Maya-maya, napansin ni Gerald sa pamamagitan ng kanyang rearview mirror ng maraming mga kotse na sumusunod sa kanila. Kahit na umuulan pa rin sa halip na mabigat, nagawa niyang gawin na ang mga kotse na iyon ay kabilang sa mga grubs. Di nagtagal, hindi maiwasang sabihin ni Aiden. Napansin mo ba ang mga kotse na iyon? Sandali na nila kaming sinusunod. Panipi. Kahit na si Aiden sa pangkalahatan ay mapaglarong, sa huli, siya ay isang espesyal na puwersa ng sundalo ng Weston. Sa pag-iisip nito, makatuwiran kung bakit sa kalaunan ay napansin niya ang parehong bagay tulad ni Gerald. Naririnig iyon, pagkatapos ay tiningnan ni Gerald ang mga kotse ng paisa-isa bago kalmado na sumagot, ang mga kotse na pag-aari ng mga grubs. Ha! Ngunit bakit nila tayo pinapasok? Muttered Aiden, hindi makita ang koneksyon. Marahil ay ipinadala sila ni Lucian bilang backup, natatakot na magkakaproblema tayo. Alinmang paraan, huwag pansinin ang mga ito. Ang kanilang presensya ay hindi makakaapekto sa amin, sagot ni Gerald na hindi nila ito sineseryoso. Pagkatapos ng lahat, hindi tulad ng may kakayahang tumulong. Impyerno, maaari nilang tapusin ang pasanin sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang sabihin sa kanila na umalis dahil marahil ay pinalabas sila ni Lucian. Ano man ang kaso, dadalhin sila ng hindi bababa sa 3 oras upang makarating sa base ng militar. Ito ay sa paligid noon kapag si Maddox ay makikita na naghahanda na magpadala ng isang pangkat ng mga sundalo upang magpatuloy sa pag-set up ng mga traps malapit sa lugar kung saan nakalock si Lindsay. Kung ang lahat ay lumalangoy, kung gayon sa sandaling na set up ang lahat, ilalabas niya ang balita upang malaman ni Gerald kung nasaan si Lindsay. Kasunod nito, tiyak na ililigtas siya ni Gerald. Habang totoo na si Gerald ay napakalakas, sa huli, siya ay isang tao pa rin. Sa pag-iisip nito, tiyak na hindi makaligtas ng batang lalaki ang lahat ng mga traps at snipers na si Maddox ay nakaset up. Ang lugar. Ang pangalawang Maddox ay nagbigay ng kanyang utos, si Gerald ay maahit sa pamamagitan ng isang mabangis na mga bala, at sigurado si Maddox na ang kabataan ay sa wakas ay mamamatay noon. Di nagtagal, isang sundalo ang pumasok sa kanyang tanggapan bago magulat, ang kapitan ay nagpadala ng isang kinatawan sa amin, na nagtanong kung bakit patuloy kang nangunguna sa mga sundalo sa gabi. Nais din niyang malaman kung bakit ka kumuha ng kaunting mga mapagkukunan mula sa armory. Panipi. Kabanata 2299. Gumawa lamang ng isang dahilan. Ang magandang para sa walang kartero ay walang iba kundi isang duwag, marahil ay nag-aalala lamang siya na ang kanyang posisyon ay negatibong naiimpluwensyahan kung may mangyayari. Gaano kakapos palad para sa ating militar na magkaroon ng isang taong katulad niya bilang aming pinuno? Sneered Maddox. Malakas at malinaw, sagot ng sundalo ng isang tumango. Ang pagjuggling ng kanyang hukbo na may isang talim ng crimson, tiningnan ni Maddox ang sundalo bago magtanong, nagsasalita kung saan, inihanda mo ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo. Mayroon kaming. Naghihintay lang kami para sa iyong utos bago kami magtapos, sagot ng sundalo. Maghintay hanggang sa gabi ay darating.
Tandaan, kung may nagtanong, sabihin lamang sa kanila na pinamumunuan ko kayong lahat para sa isang regular na patrol. Huwag kang sagutin ang iba pa. Inutusan si Maddox pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sa buong panahong ito, ang Maddox ay gumawa ng kaunting mga aktibidad sa paghuli sa mata bilang paghahanda sa pag-alis ng Gerald para sa kabutihan. Dahil malinaw na sinusubukan niyang palitan si Carter upang maging bagong pinuno, alam ni Maddox na makakagawa siya ng mga bagong kaaway sa loob ng militar sa anumang segundo. Sa pag-iisip nito, mas mababa ang ipinahayag ng kanyang mga tauhan, mas mababa ang mga pagkakataon ng kanyang mga layunin na maapektuhan ng mga nasa ilalim ni Carter sa huli. Hindi mag-alala. Hindi ito ang aking unang araw na nagtatrabaho sa ilalim mo, Deputy Captain. Sagot ng sundalo ng isang chuckle. Natutuwa na marinig. Ngayon iwan mo ako. Kapag natapos na ang lahat, hindi lamang makakakuha ka ng 1-2 buwan na bakasyon, ngunit bibigyan ka rin ng $15,000 upang tamasahin ang bagong taon, sabi ni Maddox na naghahanap. Sa kanyang kalendaryo sa desk habang siya ay gestured para umalis ang sundalo. Pinahahalagahan ko ito, Deputy Captain. Ipinahayag ang sundalo na may malawak na ngiti bago yumuko at umalis sa tanggapan ni Maddox. Ang pangalawa ang pintuan ay sarado, ang mga mata ni Maddox ay nagkasala habang sinaksak niya ang kanyang sandang sa kanyang desk sa opisina, na naging sanhi ng pag-crack ng kaunti ang desk. Kapag tinapos kita, tiyak na may promote ako sa kapitan ng militar, ungol ni Maddox habang siya ay ngumisi ng masama. Ang katotohanan ay sinabihan, pinaplano na niya ang lahat ng ito mula nang ibagsak ni Gerald ang 3 pangunahing pamilya sa Yanam. Ang kanyang kaguluhan ay lumaki lamang sa paglaho ni Godwin, na iniisip na tiyak na siya ang susunod na kapitan na may kakayahang siya. Sa kasamaang palad, na si D** Man Carter ay lumitaw na wala kahit saan at inagaw ang posisyon mula sa kanya. Naturally, ito ay naging sanhi ng ilan sa mga mas maraming diehard military captains na si Maddox na kasama upang makaramdam ng lubos na pagtanggi sa kanya. Hindi alintana, sa sandaling mapupuksa niya si Gerald, sisiguraduhin ni Maddox na ang lahat sa bansa ay matutunan ang ginawa niya. Kasunod nito, tiyak na naniniwala sila na mas mahusay siya kaysa kay Carter sa pagprotekta kay Yanam, kaya binigyan siya ng pagkakataong palitan ang duwag na iyon. Mabilis na pasulong sa hapon, si Maddox at ang kanyang kalihim na humahawak sa kanilang payong ay makikita na naglalakad patungo sa isang malaking gate sa gilid ng kanilang base. Bukod sa 10 inihanda na naghahanap ng mga tao na inilipat ni Maddox, makikita rin ni Maddox ang kagamitan na kinuha niya mula sa armory na load sa likuran ng isa sa mga SUV. Nang mapagtonto na narito si Maddox, agad na idineklara ng lahat, Vice Captain. Lahat ng handa na pumunta. Tanong ni Maddox habang tinitingnan niya ang kanyang mga tauhan. Kabanata 2300. Sa katunayan, maaari kaming magtakda sa sandaling utos mo kami, sagot ng kalihim. Tumungo tayo noon. Ang mas maaga nating gawin ang mga bagay, mas maaga kaming bumalik. Mas gugustuhin kong hindi masyadong maakit ang hindi kinakailangang pansin, ungol ni Maddox na may bahagyang pagsimangot nang makita niya ang lahat ng mga kawani na nakatingin sa kanya. Kapag sumakay si Maddox sa nangungunang kotse, hindi ito nagtagal bago sila magsimulang makarating sa isang liblib na bilangguan. Samantala, si Gerald na nakapark ng kanyang sariling kotse sa isang mahusay na nakatagong sulok malapit sa pasukan ay naiilawan lamang ang isang sigarilyo nang makita niya ang koponan ng mga kotse na umaalis. Sumulyap sa mga sasakyan, pagkatapos ay nagbulong si Aiden, dapat siya ay nasa isa sa kanila, tama? Kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa Maddox, oo, naniniwala ako, sagot ni Gerald habang kinuha niya ang kanyang sigarilyo bago paikutin ang kanyang mga mata at simulang buntot ang mga kotse sa isang naaangkop na distansya. Napagtanto na si Gerald ay gumawa ng isang paglipat, ang mga mula sa pamilyang Grubb ay nagsimulang maglakad gamit ang isang mas maliit na landas sa halip na sundin ang mga ito mula sa likuran. Pagkatapos ng lahat, kahit na sina Gerald at Aiden ay nasa bukas, ang isang solong kotse na nagmamaneho ng pasukan ng base ng militar ay hindi lalabas na kainahinala. Ang parehong hindi masasabi kung ang kanilang mga sasakyan ay kasama sa equation, at hindi nila nais na patakbuhin ang panganib na ihinto ng militar. Hindi alintana, nang sa wakas ay nakarating na sila sa pangunahing kalsada, mabilis nilang napagtanto na wala sa mga kotse ang naroon. Wala sila rito. Bulalas ng pagkabalisa driver ng nangungunang kotse sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie. Saan sila pinalayas? Sagot ng iba sa likuran, pakiramdam na nalilito. Ako, hindi ko alam. Malinaw silang nagmamaneho sa direksyon na ito. Wala itong kahulugan. Halos 1 minuto lang silang hindi nakatingin. Panipi. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tiyak na magkakaroon ng mga ulo ang Panginoon kung babalik tayo ng ganito. Panipi. Iminumungkahi kung maghiwalay kami. Pagkatapos ng lahat, mayroong 3 mga kalsada dito.
Sa anumang kapalaran, mahahanap natin sila muli. Tandaan na ipaalam sa iba kung gagawin mo. Panipi. Mabuti ang tunog. Nasa ideya ako. Panipi. Pagkatapos ay gawin natin ang aming mga kahaliling landas ngayon. Makipag-ugnay at manalangin na pamahalaan namin upang mahanap muli si Gerald. Ayaw ko talagang eyepiece ang master of. Ipinahayag ng isa sa mga grubs habang ang mga kalalakihan ay agad na nagsimulang magsagawa ng kanilang plano. Bumalik sa Gerald, hindi siya nawala dahil sa isang biglaang pagpabilis o anupaman. Ang totoo, ang mga kotse ng militar ay simpleng lumingon sa kabaligtaran ng direksyon hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa base. Nakaupo sa upuan ng shotgun, si Aiden na nakakita na ng mga kotse ng militar ay hindi na makakatulong ngayon ngunit magtanong, kailangan ba nilang maging maingat ito sa pagpasok ng kanilang sariling base. Ang militar ng Yanam marahil ay hindi mapayapa. Hindi alintana, malinaw na ang Maddox ay gumagawa ng isang bagay na lilam. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailangang maging maingat kung siya ay nagsasagawa lamang ng isang misyon na inisyo ng militar, sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sa katunayan, alinman sa paraan, kung ang B***** na ito ay talagang inagaw sa kanya, tiyak na mapunit ko siya sa mga shreds. Ang ungol na si Aiden habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao. Huwag nating gawin iyon, sabi ni Gerald habang umiling-iling siya ng isang ngiti, siguraduhing laging mapanatili ang isang ligtas ngunit hindi madaling makita ang distansya na malayo sa mga kotse ng militar. Tulad ng para sa mga subordinate ng pamilya ng Grub, kahit na matapos ang pagpabilis sa lahat ng tatlong mga kalsada sa loob ng higit sa 10 minuto, wala sa kanila ang nakarating sa isang solong kotse. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.